Magandang araw sa inyo, kapatid. Sana ay makasya natin sa isang oras itong paksa na ito. Ang topic natin, hukom ng Papa sa Roma. Bago ituloy, basahin natin sa aklat ng Panginoon sa dating Biblia ang ating basihan. Hango sa salatang Isaiah 34:16. Babasahin natin sa aklat ng Panginoon ang sabi ng Panginoon sa kanyang aklat na kasulat. Sa awit 82, versikulo 1 hanggang 8. Ito. Ang iba kasi, pag binabasa, tinatanggal ang mababasa. Anong ibig sabihin? Kung ano ang mabasa na letra po letra, plain meaning rule sa legal, tinatanggal. Sabi ng Diyos, sa panahon pa ni Moses, nakasulat sa aklat ng Panginoon, Deuteronomy 4:2, huwag bawasan, huwag dagdagan, lalong-lalo na ang babasahin natin ngayon. At hukuman natin bilang mga Diyos. Ito. Ang Diyos ay tumatayo sa kapisanan ng Diyos. Kapisanan ng mga Diyos. Word for word. Congregation of God. Siya ay humahatol sa gitna ng mga Diyos. Humahatol sa gitna ng mga Diyos. Anong hahatulan ng Diyos sa mga Diyos? Tuloy natin. Hanggang kailan mag-isahatol kayo, mga kalikuan, mga tao, at magsisanggalang sa mga tao ng masama? May hatol ang tao. Kayo ng kalikuan, hindi mga Diyos to. Kailan kayo, mga tao, magsihatol ng kalikuan? Ang Diyos, sa kapisanan ng mga Diyos, humahatol din. Itong mga tao ito, taga-mundo. Magsihatol mga tao ng kalikuan. At magsinggalang sa mga katao na masama. Hatulan mo ako, mo ang duka at ulila. Gawin mong kaganapan ang napaghati at walang napandili. So, sakipin mo ang maduka, magpakailanman. Iligtas mo sila sa kamay ng masama. Darating, hindi nila kailanman ninaunawaan. Walang unawa. Sila ay nagsilakad ng paparuot parito sa kadiliman. Lahat ng pagtibayan ng lupa ay nangagkilos. Aking sinasabi sa inyo, kayo'y mga Diyos, at kayong lahat ay ang mga anak ng kaitaas-taasan. Uli, sabi ng Diyos, kayo'y mga Diyos. Hindi lamang tao, Diyos. Sino nagsabi? Ang Diyos mismo. Saan mababasa? Sa salita ng Diyos. Saan mababasa? Sa aklat ng Diyos. Salita ng Diyos, nakasulat sa aklat. Aking binabasa. Ang iba, tinatanggal. Pastor at mga papa sa Roma. Kasi lahat sila sa West. Ang pastor dito sa Pilipinas, galing sa West. Ang turo. Ang mga pare dito sa Pilipinas, galing sa West ang mga turo. Nagkaroon na tayo ng 46,000 sekta sa buong mundo. Bakit? Para ngayon, pagdating ng aklat sa East, hahatulan natin silang lahat, mga pastor at mga propeta, mga pare. Mag-ingat sa bulaang propeta at bulaang Kristo. Ang demonyo at ang mga taong propeta, hahatulan natin. Sa Matthew 24 verse 24, mababasa yan. Ito. Bumangon ka
O Diyos, tao, hatulan mo ang lupa. Bumangon ka. Diyos ang mga tao, hatulan mo ang lupa. Sapagkat iyo ang manain ang lahat ng mga bansa. Mamanain ng tao ang mga bansa, ang bayan. Sa kanya talaga ang bayan ng mga tao. Siya nga ang lumalang. Sabi ng Diyos, kayo'y mga anak ng Diyos. Kinausap niya dito, hanggang kailan magsato ang kalukuhan, magsinggalang sa hatulan nyo, hukuman nyo. O Diyos, huwag kang tahimik. Huwag kang magpayapa tungo sa o Diyos. Sagat narito ang mga kaaway mo magugulo. Sa ilalim ng tatanim sa iyo ng matigas ang ulo. Sa panahon pa ni David, nasabi ni David, sabi niya, kayo'y mga Diyos, anak ng kaitaas-taasan. Sabi rin ho ni Kristo sa Matthew o sa John 10 verse 34 to 35. Pinatutuhanan to ni Kristo ang sinasabi ng Diyos, sinusulat ni David. Sa John 10 verse 34 to 35. Ito. Sinabi na Hudyo, tingnan mo, 34. At sinabi saan ninyo, saan, 11 to 10, 34 to 35. Sinagot sila ni Jesus, hindi ba nakasulat sa inyo ang kautusan, utos ang gusto ng Diyos, ang will of God ang gusto ng Diyos. Aking sinasabi, kayo'y mga Diyos. Kung tinatawag niyang mga Diyos, yaong nadatnan ng salita ng Diyos ay hindi mangyaring sirain ang kasulatan. Mga Diyos, yung diatnan ng salita ng Diyos. Sino ho ang salita ng Diyos? Si Kristo din. Sabi ni Jano Labado, nakaribate ko rin, ito na mga anghel. Ang sabi ng Diyos, mga anak na tao ng Diyos. Ulitin natin. 82 verse 6 to 7. Gayon may, ay aking sinabi, kayo'y mga Diyos, at kayong lahat, mga anak ng Diyos. Dito sa lupa to. Kayo'y mamatay na katulad ng tao. Walang anghel na matay. Pati demonyo wala. Sinabi ng Diyos sa mga tao, anak sila ng Diyos. Bakit? Ipinganak ang Diyos ng anak ng tao. Ipinanganak ng Diyos sa pamagitan ng anghel. Hindi. Sa kanya mismong Espiritu. Pagharian niya bilang mga hukom o judges. Sa Matthew 3:5, ipinanganak ng Diyos ang tao sa Espiritu Santo. At hindi makapanahan ang Espiritu Santo sa iyo kung wala ang salita ng Diyos, kung walang Kristo. Si Kristo ang salita ng Diyos sa mga tao. John 1 verse 1 to 3. Siya rin ay Diyos na anak. Ang lahat ng mga anak ng Diyos mamatay rin katulad ng tao, kasali si Kristo. Pero Diyos sila, mamatay din. At ngayon, ang katawan ni Kristo nandoon na sa langit, hindi mamatay. Tayo rin, mga Diyos, mamatay na katulad ng tao. Bakit? Sinasabi kasi ng Diyos, walang makatutol. Ang iba, 46,000 sect sa West, sa kanluran, ang Roma, Amerika, Europa, wala daw Diyos na tao. Wala. Binabawas yun.
Si Kristo pa ang nagsabi, nagpatotoo. Pag hindi ka naniwala kay Kristo, antikristo ka. Yung sekta galing sa west, sa kanluran, antikristo ang taga-east. Sikat na mga bansa sa Amerika at sa Europa. Kasali ang Italy, ang Roma, City of Italy. Bakit? Maraming protestante, maraming katoliko, 46,000 sect, para hatulan natin ang turo ng mga tao. Unang-una, hindi sila mga Diyos. Walang pastor, walang katoliko, church magisterium, papa sa Roma nagturo ng Diyos. Tanga. Si Kristo muna nagsabi, nagpatotoo sa sulat ni David, sabi ng Diyos na kanyang ama. Hindi raw masisira. Batas pa yun. Gusto pa rin ng Diyos. Pag gusto ng Diyos, walang kukontra. Kasi ang susulat, mga propeta. Pati si David, propeta rin. Ng Diyos. May talata. Lahat, yon. Ngayon, sinasabi ni Kristo na hindi sinungaling, na anak ng Diyos, He is the wisdom and the power of God. 1 Corinthians chapter 1 verse 24. And He is the way, the truth, and the life. 14 verse 6 of John. Sino ngayon ang kukontra ng hari? Sabi ni Kristo kay Juan, sinulat ni Juan, ako ang hari ng mga hari. Panginoon ng Panginoon. Siya ang pinakapunong pari natin. Siya rin ang pinakapunong Diyos natin. Pangalawa sa Ama. Na Ama na Diyos, siya anak lang. Hindi tayo magiging Diyos kung walang Kristo. Dapat matanggap natin muna ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, si Kristo. Ulitin natin. 34 verse 16. Binabawas ito. Ngayon, dakila sa east, hindi lang ang Diyos at hindi lang si Kristo. Pati tayo, mga tao, huhukom tayo, mga Diyos, mamatay na katulad ng tao. Sila hindi Diyos. 46,000 sektas mamuno kalaban natin. Hukuman natin. Bakit? Tayo ang hukom sa west. Doon ang galing ang mga sekta. Doon ang galing ang turo ng Diablo. Binabasa ko ang talata sa ibang paksa. 2 hours yun. Ang demonyo nandoon sa Roma. Kung gusto malaman, susunan niyo akong paksa na deliver ko na. Sa west, doon ang propetang napakapangyarihan sa buong mundo. Lalo ang Papa sa Roma. Pati Emperor Pinalod, pati hari sinasakop. Sa west, kaya nakarating ang aklat dito sa Pilipinas na walang dagdag. Walang apokripa. Dagdag ko yun sa mga katolikong aklat. Itong magandang balita, katolikong aklat sa Tagalog, maraming dagdag na aklat. Sobra 8. Yun ang tinatawag na apokripa. At ayaw ni St. Jerome masali yun. Kasi hindi yun kasali sa Greek Septuagint. Santo si St. Jerome, sabi ng Katoliko, pero kinukontra na mga tonto. Papa sa Roma, tonto. Si Jerome, santo daw. St. Jerome. Dakila ang Panginoon at ang Panginoon din, ang Espiritu nasa atin bilang mga Diyos. Kasi ang Ama natin, Diyos. Ang mga anak ng Diyos, Diyos din. Pero anak lang. Mamatay na katulad ng tao. Huwag niyong bawasan. Yun ay plain meaning rules sa batas.
maliwanag. Huwag mo na ipalilim. Word for word. Si Kristo, I am the way, the truth. And He said, you are gods who receive the word of God. It is not the angels. The angels cannot call God the Father. Hindi, walang anghel makatawag sa Diyos na Ama. Tayo lang sa pamagitan ni Kristo. May talata sa Galatians 4:6. Basahin natin. 4:6 Galatians. Ito. Galatians. Ito. Sa magandang palita pa rin, kasi wala itong dagdag. Sabi ng Diyos, pag dinagdagan nyo ang aklat, ang aking salita, ng tao, ng anghel, kat sino pa, sinungaling. Sinungaling, pati nagbawas. Sinungaling. Sa Kawikaan, 34:6. Ito, Galatians 4:6. Sapagkat kayo mga anak ng Diyos, mga Diyos din, ay sinugo ng Diyos ang Espiritu, hindi laman. Hindi laman. Isinugo ng Diyos ang Espiritu ng anak sa ating mga puso na sumigaw, Ama namin. Dahil kay Kristo, tayo sisigaw na Ama namin. Wala sa maangil nakatanggap sa Espiritu ni Kristo. Tayo lang ang tumatawag sa Diyos na Ama. Ama namin, nasa langit ka. Dumating na iyong paghari sa amin. Nanahan sa amin ang Kristo at yung Espiritu Santo. Mga Espiritu na nanahan sa aming puso. Ang papasama, walang Espiritu ni Kristo. Nandoon pa sa langit ang kanyang laman. Kailangan mo na kumain ng ostiya. Papasok sa tiyan at itain mo. Wala sa puso. Kaya kailangan daw ng papasama. Visible representative of Christ. Christ is represented by His Spirit which is invisible in our hearts. And He even lives and rules us, naghari sa ating puso na hindi makita spiritually. Tingnan nyo ha, nadakila sa east, dito manggaling ang mga Diyos na unawa pamagitan ng ating paniwala. Bakit? Kung wala kang paniwala, duda ka, wala kang matatanggap sa Diyos kahit ano pa. Ito, paniwala. Sa Ephesians 3:17. Basahin natin. 3 ha? Ito. Nakasulat sa aklat ng Panginoon. Ang aklat ng Panginoon, sinusulat ng mga Israelitang propeta at apostol. Kasali si Lucas, Griego. Kasi naniwala din siya sa mga apostol na mga Israelita. Ang nagturo sa kaya, mga apostol. Sumusulat ng Lucas at gawa. Ito. 3:17. Ito ang sinasabi ko. At 3:17. Ito. Na si Kristo ay manahan. 16 muna, 16 hanggang 17. Upang sa iyo ipagaloob niya ayon sa mga kayamanan ng kaluwalhatian na kayo'y palakasin ng kapangyarihan na sa pagitan ng Espiritu Santo sa iyong taong loob. Hindi labas. Ang taong labas, ito ang physical flesh natin. Ang loob natin, ang Espiritu natin. Hindi makita. Loob nga. At makilala ang pag-ibig ni Kristo na di masayot sa 17. Na si Kristo ay manahan sa inyong puso. Manahan ba? Kano manahan? Sa mga tao, sa pamagitan
ng paniniwala. Maniwala ka lang. Naniwala ka ba sa Diyos na totoo? Pag hindi, ginawa mo ang sinungaling ang Diyos. Sa 1:5 verse 7 to 10. Pag hindi ka naniwala sa Diyos si Kristo, nagsabi sa iyo, panala sa iyo kung naniwala ka, hindi ginawa mong sinungaling ang Diyos. Banal ang Diyos, hindi siya sinungaling. Ama namin, nasa langit ka, pakabanalin ang iyong pangalan. Yun ang tama, hindi sambahin. Ang banal, totoo. Pag sinungaling, hangal, hindi banal. Good ang banal. Totoo. 1 plus 1 equals 2. Good. That is banal. Tama. Perfect. Kung naniwala ka lang, babasahin lang natin kung paano kung hindi ka naniwala. Ha? Faith. You do not have faith. Ito naman. Sa Santiago naman, 5 ng hanggang 7 ng Santiago. Ito. Binukbukat po, aklat. Maghintay kayo. Ha? Santiago, 1:5. Huwag bawasan. Ito. Ngunit kung nakukulang kayo sa inyong karunungan, sino man sa inyo ay humingi sa Diyos, hindi sa anghel, hindi sa tao, hindi sa papa sa Roma, hindi sa pastor. Sa Diyos ka humingi. Bakit? Kasi yun ang plano ng Diyos. Wala nakaalam doon sa Europa, sa Amerika. Tanungin ang pastor, galing doon, pati ang pare. Bubo sila. Sa Diyos pala humingi, hindi sa tao. Sila tao, hindi. Di ba tao sila? Anong utos sa Diyos? Humingi sa Diyos spiritually, hindi physically. Ang Diyos na, ang Kristo na alam ng Katoliko at Protestante, tao. Wala siyang alam ng Kristo na espiritu. Ang alam nila sa Kristo, hindi na alam. Kasi, bubo sila. Kasi, do not have the wisdom of God who is Christ. Makamundo pa rin siya. Ang makamundo, yung walang karunungan ni Kristo. Walang wisdom of God, not divine. Worldly wisdom ng hangal. Bobo. Kahit anong aral, kung iyong paniwala, physical, hindi spiritual, bubo ka, hindi ka makarating sa katotohanan. Kay Kristo. 2 Timothy 3 verse 7. Ito. Ngunit, ang nagkulang ng karunungan mula sa langit ang galing. Ang sinuman sa inyo humingi sa Diyos. Kasi ang Diyos nasa langit. Karunungan ng Diyos, ibig sabihin, divine. Saan ka hingi? Sa tao? Sa anghel? Tanga. Pinakatanang paniwala o karunungan ng tao galing sa pastor at sa papa sa Roma, sa west, sa kanluran. Pinadakila ko ang Kristo dito sa west, sa east pala, sa silanganan, sa sikatan ng araw. Kaya mayroong maraming protestante, Katoliko, pag naipon na katina sa Pilipinas, hukuman natin. Doon mag-umisa ang wakas. Sakupin muna natin ang mga sa mga Israelita, mga Pilipino din, galing sa east, sa east. Nakawala yan sa Isaiah 59 hanggang patuloy. Ang Israelita, malakila ang Diyos dito sa Pilipinas, masakop ang Israelita sa Middle East. Si Kristo mismo ang sakop ka. Dating bayan ng Diyos. At hukuman ang West. Ang mga taga-kanluran na mamayamang pastor, mayamang papa sa sikat na bansa. Makapangyarihan, mighty in the wisdom and strength of God, laban sa East, sa West. Ang alam nila, ang Kristo, physical lang.
Wala silang alam na Kristo na spiritual. Manahan sa puso. Binabawas ng pastor at papa nila. Hukuman natin. May aklat na. Kaya, malakila si Kristo dito. Babasahin natin, ha? Babasahin natin. Ang kanikaraan ni Kristo, hukuman. Pati papa sa Roma. Ang papa sa Roma, hinihintay si Kristo. Galing daw sa langit. Ang laman. Ang Kristo din, ang papatay sa pinakahuling papa sa Roma. Mababasa sa salita ng Diyos. Sulat ni Pablo. 2 Thessalonians 2 verse 9. From 8 to 9. Ang papatay sa pinakahuling papa sa Roma, si Kristo. Bakit? Inalis ni Satanas si Kristo sa kalang puso. Unang niwala ang papa sa Roma. Walang Kristo sa puso. Nandoon si Kristo sa langit. Kaya kailangan ng visible representative. Papa sa Roma. Yun ang suwail. Ayaw maniwala sa apostol. Ayaw maniwala kay Kristo. Ayaw maniwala sa Diyos. Theology. Catechism o the Roman Catholic. Si Satanas nang daya sa buong mundo sa papa, daya sa papa sa Roma. Nagpasunod sa mga hari, mga emperor. Hindi ba sa history? Nakita natin nabulag pa rin kayo kahit nakabuka ang mata. Kanong kapangyarihan ng Diablo. Pati papa sa Roma nadaya. Pati pari nadaya. Pati pastor nag-aral ng philosophy at theology. Hindi yun karunungan ng Diyos. That is not divine. They are not even gods. We are gods. Angel Satan is also God of this world. Kalaban namin mga Diyos din. Kami tao, si angel. Pero mas makapangyarihan kami kasi may espiritu ng Diyos na nahan sa amin. Pati espiritu ng anak against this demonic spirit. 2 Corinthians 4 verse 1 to 2. 1 to 4. Kapatid, babalik tayo ha doon sa Occidentals. Ang Diyos tumatayo sa kapisanan ng Diyos. At sinabi sa 6, at sinabi ko sa iyo, kayo lahat mga Diyos, kayo'y mga anak ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos, yun ang mga Diyos. Kasi ang anak, Diyos, hindi unggoy, hindi kalabaw, hindi agila, hindi leon. Ang anak ng leon, leon. Ang anak ng unggoy, unggoy. Ang anak ng Diyos, mga Diyos. Ilan ang Diyos? Marami. Ilan ang ama ng Diyos? Isa. Isa. Ang anak ng Diyos, mamatay na katulad ng tao, kasama si Kristo. Ipinako sa krus. Sa ikatong araw, nabuhay muli. Bakit namatay si Kristo na Diyos? Kasi si anak lang. Pati tayo mga Diyos din. Mamatay rin tayo katulad ni Kristo. Hindi yan inal mula sa West. Ng papa sa Roma. Ng putitante na pastor. Bubo sila. Doon sa West, bubo. Matalino sa pagdating sa pera. Kung sa wisdom of God, bubo siya. Hindi makadiyos ang karuhan, mga tao, mga demonyo. Ang demonyo sa mundo ito. It is langit. The God of this world, Diyos. 2 Corinthians chapter 4 verse 1 to 4. Mga Diyos pala, humukom. Humukom kung ano tama at mali. Mali ang papa sa Roma. Mali ang pastor. Mali ang 46,000 sect. Bakit? Babasahin natin na ito. Sa awit. Sa Isaiah 29. Basahin natin.
Ang basahin natin, para maging totoo, salita ng Diyos. 17 verse 17 of John. Basahin natin sa aklat. Ang totoo, nasa aklat ng Panginoon. Ang wisdom of God. Ay, hindi pa natin nabasa ang Santiago. Sorry. Ha? Tuloy natin sa Santiago. Oh. 1 again, verse 5 hanggang 7. Ngunit kung nagkulang kayo ng karunungan ng Diyos, sa Diyos magtanong. Sino tao makaroon sa karunungan ng Diyos? Wala. Sabi sa 1 Corinthians 2, verse, mahirap ko yung basahin kasi matagal tayo. Basahin 1 Corinthians 2, verse 11 hanggang 16. Wala makalam, kundi ang Diyos mismo na Espiritu nanahan sa'yo. Ito. Ngunit, kung nagkulang ng karunungan ang tao sa karunungan ng Diyos, sa Diyos din magtanong. Hindi sa tao. Ang Diyos, Espiritu. Ako sa magturo, physical, tanga, gago. Hindi yung makita kasi siya Espiritu. At pati kayo, mga Espiritu, nanahan sa iyong laman. Ang utak nyo, parang teacher sa eskwelahan. Mag-aral sa theology sa Roma. Ng filosofiya sa eskwelahan. Tanga, gago. Kung ganun ay yung paraan, bulag kayo. Makamundo kayo. Ang Diyos magturo spiritual. Kayo may laman. Pati yung mga itiisa. Bakit may Diyos ba? Wala. Kasi hindi naman nakita. Tanga, gago. Ang Diyos hindi makita. Ulit. Ngunit kung nagkulang sa inyo ng karunungan, ay humingi sa Diyos na nagbigay ng sagana sa lahat ng hindi nanumbat, sa lahat ng nagtiwala, at ito'y ibigay sa Kanya. Ngunit, humingi siyang may pananampalataya. Maniwala ka muna. Baka hindi ka nawala. Duda ka. You ask with faith. Ngunit, humingi siyang may paniwala sa Kanya. Hindi sa Western na mga papasalwa. Hindi sa demonyo. Sa Diyos, maniwala ka. Kaya sabi, naniwala ka ba na sila ba na totoo? Oh. Na Diyos na banal sa Kristo. Naniwala ko. Pag hindi ka nawala, ginawa kong sinungaling ang Diyos mismo. Pag hindi ka nawala sa aklat ng Diyos, hindi ka naniwala sa Diyos. Ang Diyos nagsasabi sa iyo sa magitan ng aklat. Nakasulat. Ang ilang salita. Ako nagsabi sa iyo, ako nagtulot ng puson, propeta, binabasa, ayaw mo maniwala sa akin? Ay, duda ako no. Ginawa mo akong sinungaling. Masama ka. Ang Diyos pa ang sinungaling. Lapastangan ka. Ang Diyos, ginawa mong sinungaling. Mas masaol ka ba sa dag-adik? Walang dag-adik na sabi ang Diyos ay sinungaling. Walang terorista nagsabi na ang Diyos ay sinungaling. Ikaw lang. Sa magitan yung gawa, ginawa mo ang Diyos na sinungaling. Pag hindi ka niwala, ginawa mo akong sinungaling. Mamatay ka sa dagat ng umay. Kawawa yung kaluluwa. Ito. Ngunit, humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-alinlangan, walang duda. Sabagat, yaong nag-alinlangan, hindi naniwala sa Diyos, ay katulad ng isang alon ng dagat. Sa Bisaya, balod sa dagat. Na itulak ng hangin. Na at ipinagpad sa magkaiba't ibang dako. Walang direksyon. Sabagat, sa 7, huwag isipin ng tao, sabi ng Diyos, na yaon na siya'y tatanggap na anumang bagay sa Diyos. Hindi na tatanggap. Pati ang Kristo, hindi mo tatanggap dahil hindi ka naniwala. Katoliko lahat, Protestant lahat, hindi naniwala na Kristo nanahan sa puso. Kasi, turo ng tao, hukom ng tao, mga pastor at mga papa sa Roma. Ang dumadaya sa mga Katoliko, ang papa sa Roma. Ang dumadaya sa Protestante, mga pastor sa Amerika, sa Europa. Hindi ba? Daw nang galing yung aral.
Sabi mo, anong religion ba? Saksi ba? Ay, galing ka ba sa West? Sa West ba? Saan sige sa'yo? Wala. Nasa langit pa. Gago. Nandito na nga. Tarantado. Hangal. Adik. Demonyo. Hindi ba? Kaya kisotoro, yun? O demonyo? Ang demonyo, nagturo sa mga tao. Sa West. 1 Timothy 4 verse 1 to 2. Hindi nyo ito alam. Bakit? Kasi, hindi kayo naniwala na babasahin ang aklat. At wala sa iyo marunong bumuklat ng aklat. Walang tao dito sa Pilipinas, mga membro, marunong bumuklat ng aklat. Ang paniwala, kailangan ang pastor mapalawan sa amin dito. Pare, mga papasawa, kasi sila nag-aral ng teolohiya. Gago. Ang nagturo sa apostol, mga propeta, yun din ang nagturo sa atin. Diyos. Tayo mga Diyos. Kaya napunta mga Diyos tayo. Kasi may Espiritu Santo. Nagturo sa atin ang totoo. Ang aklat na ito, tinatawag ng Diyos na aklat ng Panginoon. Kasi ang mga salita dito, tinuturo ng katuliran, salita ng Diyos mismo. Hindi ng tao. Naniwala kayo sa Papa sa Roma, sa protestante mga pastor, kasi mayaman sila. Sinong pastor, sinong sekta, naniwala sa mahirap? Gago. Sabi kasi ng Diyos, 1 Timothy 16, ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng kasamaan. Ang mga pastor, pila ang hanap. Papa sa Roma, pila. May bayad ang bautismo. Walang binatisan noong unang panahon base sa evangelical tradition, binabayad tuwing bautismo. Wala nang ulita. Apostol, pati propeta. Wala. Dagdag lang ngayon. Humingi kayo ng pera sa tao, hindi sa servisyo ng bautismo. Kasi parang pinabayaran mo ang Diyos, nagbigay sa iyo ng Espiritu, at wala doon, hihingi ka lang. Hindi mo babayaran. Lucas 11:13. Ang humingi ng Espiritu Santo sa akin, ibigay ko kung naniwala siya. Bakit bayaran? Hingi nga. Walang hiningi na binabayaran, tanga, gago. Mukhang pera ang pastoryo at pare nyo. Walang kasal. Walang bautismo. Bakit nabigay kayo? Kasi bulag kayo. Ayaw nyo maniwala sa Diyos. Hindi ako nagsabi yan. Walang kasal. Sa legal. Binabasa ko. Walang kinakasal. Ang kinakasal lang, yung mga Hudyo nung unang panahon. Sa buong mundo, lahat pwede ikasal. Pero sa gobyerno, legal. Kasi tayo'y kasal na kay Kristo. Ephesians 6:32 hanggang patuloy. Sa Espiritu, ang Diyos pa na Ama magkasal sa atin. Spiritually. 19 verse 4 to 6 of Matthew. Whatever God hath joined together, let no man put asunder. Kung anumang idinugtong ng Diyos, huwag sino ang tao magpahiwalay. Maliban kung gusto mo. Ikaw lang. You have the free will. 1 Peter 2:16. Pag ginuso, walang magawa ang Diyos kasi gusto mo. Nag-alinlangan ka. Nagdudula ka. Hindi mo mahal ang Diyos. Ikaw lang maghiwalay. Ikaw mismo. Hindi ibang tao. Dahil sa iyong puso, ang Diyos kumikilala. Kung naniwala ka sa iyong puso, doon manahan ang Espiritu ng Diyos. Ang pagturo na sa Diyos sa atin sa ngayon, pareho sa pagturo ng propeta ng unang panahon at apostol. Pareho. Nauna lang sila sumulat. Ang turo ng Diyos, mababasa na natin. Walang problema na. Bakit? Nung unang panahon,
sa mga apostol at propeta, katakot-takot ang kalang hinaharap. Pinagkati sila. Nangaral, ayaw manuwal ang tao, pinapatay. Pinagkati. Ngayon, basahin mo lang ang turo, grasya, bigay na Diyos sa atin. Full of grace and full of truth. 1 John verse 14. Moses received the law, and the truth and grace full of truth is received by us through Christ. At tayo ba'y naging Diyos? Natanggap natin sa Diyos. Anak pa tayo ng Diyos. May karapatan sa pa tayo tumatawag sa Diyos na Ama. Walang propeta noong unang panahon mula kay Moses hanggang kay Malakay nakatawag sa Diyos na Ama. Pati si David. At pati anghel. Mas nakila tayo sa kala. Sabi sa Matthew 11, versikulo 11. Ito problema sa Pilipinas, politiko. I tell you, it cannot be solved. Satan is conquering the Philippines spiritually. Sabi ng Diyos. Pag hindi ka nawala sa kanya, si Kristo lang ang magpaglaya sa Pilipinas. Kung lahat tayo, hindi Katoliko, hindi Protestante, sa West, sa East, humukom tayo base sa nakasulat. Pare dito, pastor dito, hukuman natin. Mga demonyo horon, napasukan ng Pilipinas. Nagpatayo na pala si Baal. Lahat ng tao dito, kinakasal, Katoliko. Presidente, senador, congressman, gobernador, mayor, barangay, kapitan, kagawad, puro Katoliko. Mga demonyo. Ayun ang hukom. Magalit ka o magalit. Magdebate tayo. Mag-away na tayo. Kaya lukuhin nyo kami. Hindi is, malating, ang purpose sa akat natin ngayon, akala nyo magturo pa kami? Hindi, humukom na. Sa maraming sikta. Catholic and Protestante. Pati dito. Ang sabi ko, ay, sa Pilipinas, 21st century. Ay, ang samahan pala natin itayo dito sa Pilipinas, ano ang samahan? Mga hukom ng Diyos. Mga Diyos din. Hukom, judge, with the divine wisdom. Makalalit judgment. Ang judge dito sa mundo ito, legal lang. Makamundo. We have the divine book called the Book of the Lord as basis to judge. And you must have the divine wisdom to judge, to make you judge. And you must be God Himself. You must be the Son of God. And you must be God. You cannot be the Son of God if you are not God. There is a Father God whom we have to pray. And we are just the Son or the children of God. And our function is to judge. Even the Pope of Rome, may bawas sa talata. Ito ha. Babasahin natin ang talata. Ito. Sa Malakias muna. Book natin. 1:11. Ito. Sapagkat mula sa sikatan ng araw, mula sa sikatan ng araw hanggang sa nilubugan niyaon, sa nilubugan ng araw, west. Dakila ang pangalan ng Diyos sa mga hintil. Hindi Hudyo, hindi Israelita, mga hintil, katulad ng Pilipino. Sa sikatan ng araw, sa east, hindi sa Middle East, kung saan nakatira ang Israelita. Sa east, iba ang Middle East at iba ang west. At isa na to, ganito ha. Basa naman tayo sa Isaiah 59, Isaiah 59. Ito. Sa sikatan ng araw, dakilain. Bakit dakila? Mga Diyos pala dito. Papasalumahin ni Diyos. Pulubi sila
Sa pila sa mayaman, pero hindi sa Diyos. We are greater than them. We are gods, and God is always greater than being human only. Sabi ng Diyos, ayaw maniwala, ikaw na lang. Gago ka, hukom. Demonyo ka. Ang Diyos, gawin mo sinungaling, tanga ka lang. Wala kang kwenta, basura ka. Pagalitan ka talaga ng Diyos. Magbago ka, kapatid. Maniwala ka sa aklat. Kasi yun ang makalangit na karungan ng Diyos. Gusto magkaroon ng makalangit na karungan, hindi mo pag-aralan sa eskwelahan. Kahit mayaman ka ba? Pare ng Ateneo, UP, Harvard University, Oxford University, tanga ka. Wala daw na karungan ng Diyos. Ang karungan ng Diyos, nandun lang sa propeta at apostol. Ituturo at ating basahin. It is wise. And we know God here. The book of God will reveal us who God is. He is the owner of this book. Ito, basahin natin. Ha? Sa Isaiah 59. Verse 59. Ito. Sa 59, verse 19 to 21. Ito. Ito. 21 pala. 20 to 21. At isang manunubos ang paparoon sa iyon. Sa Israel, Sion. Isang manunubos ay paparoon sa Sion, sa Israel. Saan man galing? Saan man galing ang Savior? At sa kanila na naghiwalay sa Jacob na pagsasalangsang, sabi ng Panginoon. Kasi nahiwalay, kasi sumasalangsang, nakakasala. At tungkol sa akin, ito ang aking tipan. Sabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay nasa inyo, at aking mga salita na inilagay ko sa inyong bibig, mga Israelita. Hindi mahiwalay sa inyong bibig na inyong lahi. At ito pala. Sa 21 na to. Ito. Sa 19. Sa gayoy, katakutan nila ang pangalan ng Panginoon mula sa kanluran. Sa west. Katakutan. Ito. Sa nilibugan ng araw mula sa kanluran. West. Kanluran. At ang kanyang kalulhatian ay mula sa sikatan ng araw sa east. Naglubay ang Kristo nito at ang Diyos nito nanahan sa tempulo. Sa Roma, walang Kristo sa nakakalap sa Kristo sa laman. Ang Kristo turo sa atin is spiritual, katulad ng mga apostol unang panahon. They began to write and preach when Christ is already in heaven, and the Spirit of Christ was sent by God in their hearts. They believed and understood it. And we also understand and believe it. Unlike the pastor from the west and the papa from the west. Tanga. Alalahanin nyo, kapatid, 46,000 sekta na. Bakit marami? Kasi hukuhan natin. Ang maturo ng Diablo para hukuhan natin ang Diablo na sinungaling siya ang dumadaya sa buong sanlibutan. Pati mga hari, dumadaya sa buong sanlibutan, hukuman. May talat mamaya. Ito. Sa east, manggaling, dakilain sa east, at matakot ang west, kasi hukuman. At isang manunubos, papunta sa Israel. Galing saan? Sa silanganan. Sa east, manggaling, towards the west, towards the Middle East, and he will judge the west. United Israelita, mga Pilipino, doon manggaling. Mahukom galing sa Pilipinas. Kasi tayo nakatanggap ngayon. At hanggang ngayon, ang mga Israelita hindi niniwala sa Diyos. Pero tatawagin sila ng Diyos mula sa east. Darating sa kana. Sa 11:25 o John, Romans also. They will be called by God.
Because they are the original people of God, and the ones who wrote this are all Israelite. Prophets and apostles. Ngayon naman sa Roma, ito, dakilain sa east. Paano dakila? Basta tayo. Romans, Revelation. Alahanan niyo kung sila, ang mga hukom, mga Diyos, nakita lang ka ng judges, ng lawyer, ng abogado, ng justices sa Supreme Court, mga judges din, tinatawag sa kanila justices. Pero wala pa kayo nakita na hukom na na Diyos, na mga anak ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos ang hukom, hindi anak ng demonyo. Ang mga pastor, lahat sa Roma, sa Amerika, puro sa demonyo, mayaman. Galing sa west. Sabi ni Diyos, galing sa east ang kanyang turo. Bakit? Kasi gusto ng Diyos. That is the will of God, and the will of God must be done. Not your will. Not the will of Satan. But the will of God must be done. This book expresses the will of God. Not the will of man. Not the will of Satan. Not the will of angels. Not even the will of Christ. That we have to follow. God the Father. He is our Father. The Father's will must be done. Ang kalooban na masunod. Ama namin, nasa langit ka. Banal ang iyong pangalan. Darating nawa si Kristo sa aming makari, nakarating na. Masunod, Ama, ang iyong kalooban, hindi anak. Patawarin mo kami sa aming kasalanan. Bigyan mo kami pagkain, araw-araw. At iadya mo kami sa masamang demonyo. At mga pastor, mga pare, iadya mo kami, sinungaling siya. Hindi sa hukom. Sa iyo ang kapangyarihan, ang kanikalaan, magpakailanman. Sa iyo ang kaharian, naghari sa amin. Masunod ang iyong kalooban. Saan ang kalooban ng Diyos? Mababasa natin sa kanyang salita, sa aklat. Ito. Ha? Ang kalooban ng Diyos, dakilain sa east. Ito. Paano dakilaan Diyos? Ito. Sa Revelations 14 verse 7. Basa. Sa aklat sa Panginoon. Sino makapaunawa nito kung lang Kristo? Mga Diyos kami palawakan, hukom. Kung anong tawag ito hinukuha na we start judging now. Because we have the book. And Christ is in the east. Naniwala ba kasi Kristo nasa east? Naniwala ba sa Diyos? O sinungaling ang Diyos? Pag hindi kayo naniwala sa Diyos, nakasulat ang salita, ginawa niyong sinungaling ang Diyos, kayo na lang, masama. Ang Diyos na banal, ginawa yung halal. Apocalypse 4:7. Ito. At sinabi niya malakas, ang tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay ng kaluwalhatian, dakilain, made great sa Kanya. Sapagkat dumating na ang panahon ng paghuhukom. Dakila ang Diyos sa panahon ng paghuhukom. Kung ano at tama at mali, ito. Dumating na ang panahon ng paghatol o paghukom. Ulit, ang sinabi na malakas, matakot kayo sa Diyos, sumunod kayo sa Diyos, sa aklat na kayang salita. At dakilain ang Diyos. Sapagkat, may because, bakit dakilain? Sapagkat dumating na ang paghukom. Mayabang kami dati sa ilang siglo. Mga pare, mga bispo. Dumating na ang paghukom. May aklat na sa Pilipinas, sa East. Di ba logical? May sense. Kaya nga, grabe. Mga Diyos, hindi ka makakukupo ng Diyos na mamatay rin katulad ng tao. May Diyos pala mamatay na kumakain, nagkasakit, ipakot-sakot, pamatayin. Mayroon pala. Ang Diyos na alam ng protestante, katulad ko, walang Diyos na mamatay. Tanga, gago.
Ang mga Diyos na mamatay, yung mga anak ng Diyos. Ang Ama, hindi mamamatay. Walang taong laman yun. Iba ang Ama na Diyos, iba ang mga anak na Diyos. Pati si Kristo, patay din. At nabuhay muli sa katong araw. Kaya naghalit doon sa langit na kaupo. At babalik ang laman para papatayin ang Papa sa Roma. Patayin ang mga sinungaling sa West. Akala nyo, love thy enemy. Kasali ang mga Papa sa Roma, pastor, patayin mo mismo ni Kristo. He will kill the enemies of Christ. He doesn't love them. We love our enemies, not of faith. Ano ba? Kalaban. Anong problema ko sa kapatid? May utang ka sa akin. Ay, patawarin. That's you love your enemies. Pero ang turo, mali. Walang sinungaling sa Diyos. Pag hindi niniwala sa Diyos, pati pastor, pare, pati Papa sa Roma, na makapasok sa kalan ng Diyos. Doon sa darang apoy. 12:8 of Revelation. Ito, 12:8. Ito. Basahin natin. Kaya nabasa? Ang mga hukom ng Diyos ng mga Diyos, ang basehan, ang aklat ng Diyos mismo. Hindi aklat ng tao. Ang hukom ng mga Diyos, na anak ng Diyos, mga Diyos din, ang basehan, aklat mismo ng Diyos. Ang tawag na katuloy ko, Biblia, mali. Sa West, ito ay aklat ng Panginoon. Sa Latin, Libris Domini. Nakasulat pa sa Latin Vulgate. Sabi ni Sintium. Nakatuloy kong Monge sa Roma. Ito, 18 verse 28. 21 verse 8. Ito. Ng Apokalipsis. 21 verse 8. Pakinggan nyo simba-simba kayo na Sabado, sa Linggo. Ano pa pala nyo? Kasing tanga kayo ng pastor nyo, pare nyo. Ang bulag, kapwa ilakay ng bulag, kapwa mahulog sa ukay. Yun ang hukom. Sa 15 ng Mateo 12:15. Naniwala ka ba sa Diyos? Di ba yung susulat sa Diyos yun? Hindi. Sinungaling ang Diyos sa'yo. Sa amin naman, kayo ang sinungaling, bulag. Paratang. Sa Diyos pang paratang, hindi sa tao. Sabi sa 12 verse 10 ng Revelation, paratang gawain ng Satanas. At sabi na Diyos, sumaksik kayo ng totoo. Sumaksik kayo ng totoo. Sabi sa 18 verse 19 of Matthew. 19 verse 18 of Matthew. Sumaksik kayo ng totoo. At sabi nyo, ang Diyos ay sinungaling. Bakit? Ayaw kasi nilang maniwala sa salita ng Diyos na sinusulat na propeta at mga apostol. Ang Diyos, sabi sa Hebreo 1 verse 1 hanggang 3, ang Diyos ng unang panahon nagturo sa mga propeta at ngayon sa apostol nagturo sa atin sa pagitan ng kanyang anak. Ang apostol ang susulat. Ang laman na aklat, sulat ng mga propeta at mga apostol. Sinong nagturo sa kanila? Hindi demonyo. Hindi mga tao sa West. Kundi ang Diyos na sa langit. Wala sa mundo. At ngayon na ipon na aklat. Ito aklat? Basihan na ba hukom? Ulit. 21 verse 8. 21 verse 8 ng Apokalipsis. Ito. Basahin natin ang salita ng Diyos sa aklat. Ito. Sa 21 verse 8. Hindi pilosopiya ng pastor, ng pare, ng Papa sa Roma. Patayon ng Kristo paglaring. Si Kristo ang papatay sa Roma, sa Papa sa Roma. Yun hindi ipinamahal ng Diyos. Kalaban ni Kristo, siya pa ang papatay. Ito, 21. Wala tayong magawa. Kahit ayaw nyo, gusto nyo patayan nun. Nakasulat na. Pati si Pablo naniwala nun. Kasi siya pa ang susulat. Apostol na Israelita. Laban sa Romang Papa. Dumadaya sa buong mundo, pati sa mga hari. 21 verse 8. Ngunit ang mga duwag, alam mo, mga duwag, yung mga pastor, mga pare, ayaw humukom. Hindi judgmental kasi takot.
Ako hindi. Wala akong pakialam sa'yo. Magdebate tayo. I have proven that already in many lives. Sa korte at sa kung kailangan nyo, sa live. Huwag sa personal. Kung gusto nyo personal, okay rin. Pero gusto ko live. Mag-live din tayo. Ito. Ngunit, ang mga duwag, ayaw humukom, takot. Mapunta sa, takot sa mga papa sa mama, takot sa pastor. Duwag, gago mo ang pera. Ayaw kalabanin ng pastor kasi baka mawala ng sweldo. Tana, gago. Ayaw kalabanin ng papa sa mama kasi babawalan ng sweldo. Mukhang pera. Ang pag-ibig sa salapi, sabi ng Diyos, ay ugat ng kasamaan. Ugat ng kasamaan. Pag-ibig sa salapi, hindi sa kanya. 1 Timothy 16. Ito, ang maduwag, mga musga, umaton, hukom. Ha? At ayaw na debate. Kaya takot humukom. At ang mga duwag at mga hindi naniniwala sa Diyos, hindi naniniwala. Unbelievers o God. Paano maniniwala sa Diyos? Maniwala ka sa aklat kung saan nakasulat ang salita ng Diyos. Ang unang tinuruan, mga apostol at mga propeta na mga Israelita. Kaya gusto na ng Diyos sagipin ang mga Israelita sa pangangaral dito sa East. Sa pangangaral dito sa East. Sa East, nakila ang East. Nakila ang East kaysa West. Spiritually speaking, sabi pa ng Diyos, ang nakila, hindi West, Pilipino. Nakipagdebate pa sa live. Tumatakbo lahat ang Protestante at Katoliko magpagdebate kay Evangelo. Bakit? Legal at biblical ako. At alam ko, iba na kasi ako naniwala, may Kristo sa aking puso. Ako naniwala, nahukom kami. Mga Diyos kami. Doon pa lang, Diyos kami. Ayaw nyo bang maniwala? Sinungaling kayo. At ginawa nyo sinungaling ang Diyos. Sabi dito, 21 verse 8, ngunit ang maduwag at mga hindi naniwala ang lahat ng mga sinungaling ay akalang bahagi sa lahat-lahatang ng nininyas ng apoy at asopre. Mga sinungaling, hindi Diyos. Sabi ng Diyos, ang anak ng Diyos, mga Diyos. Ang Diyos pa nagsasabi. Sabi ng pastor nyo sa West, sa pare nyo, gaya sa West, hindi mga Diyos. Isa lang ang Diyos. One God in three persona. Ang born again, one God only. Walang puti tayo tiniwala ang Diyos marami. Kasi, ang gusto niya sa taas, hindi tayo mga Diyos. Siloso. Ikaw Diyos ng mundo ito. Kami Diyos ng mundo ito. At Diyos ng sa langit. Kami mga anak. Ikaw demonyo lang. Anghel ka na demonyo ka lang. Ayaw mo. Dinadaya mo mga tao. Tinatanggal mo. Ninakaw mo. May kanta. Kunin mo na ang lahat sa akin. Wag lang ang pagka-Diyos. Kasi ikaw ay demonyo. Ikaw ay bulag. Kasalanan mo yun. Ikaw ang may gusto nun. Ayaw mo kasing magbasa. At ayaw mong maniwala na si Kristo nasa iyong puso. At ang Diyos, ang una mong hindi pinaniwalaan para kasi Adan at si Eva. Nagsabi ang Diyos, ayaw mo maniwala, kumakain. Kahit marami ng pagkain sa Eden. Gusto ba yung kumain? Pinagbawal. Kasi ayaw maniwala sa Diyos. Di ba kayo, gano'n kayo? Nag-umpisa ang kasalanan. Kasi ayaw niyong maniwala sa Diyos. You don't believe God. Basahin natin ulit. Apocalypse 21 verse 8. Ito. Ngunit ang maduwag, ang mga hindi naniwala, do not believe sa Diyos at mga mamatay tao at mga mapagkaapid,
mga mananamba ng Diyos-Diyosan, ribulto, tao-tauhan, Diyos-Diyosan, bahala kayo. Hindi sa Diyos sa to. Kanilang bahagi sa dagat-dagatan, apoy, na naligas ng apoy at asopre. Ha? At siya'y, at isya, at yan ang ikalawang kamatayan. Pamatay kayo. Ang dagat-dagatan, yun po ang everlasting fire. Ang buhay doon, yun ang dagat-dagatan apoy. Patay ka, mabuhay ka para maparusahan ka forever. Saan buhay mo? Hindi galing sa Diyos, galing sa dagat-dagatan apoy. Kasi it is a everlasting damnation. Lasting fire that will punish you everlasting, eternally. That is the life that you will have from the lake of fire. Tulad nito, yun ang kanilang ikalawang kamatayan. Namatay ka ulit. Doon sa dagat-dagatan apoy. Lalagoy ka doon. Hindi ka marunong lumoy. Kasama ang iyong laman. Ikalawa mong kamatayan. Ang pagkakila sa Diyos, paghukom. Malaman natin ang hukom kasi mga Diyos na rin ang kaya mga anak. Dati pa, hinulaan ni David. Sinulat ni David at sinasabi ni Cristo sa mga Hudyo noong unang panahon. Sinusulat ni Juan, the Apostle. 1 hour tayo kapatid. Sobra na tayo. 1 hour na dapat ito. Kaya, sabi na, ano ngayon ang itayo na dito sa Pilipinas? Ano ngayon sa East? Mga hukom ng Diyos. Luma na tutugin ang sikta. Gago. Iglesia ng Diyos. Iglesia ni Cristo. Mga sikta marami iba. Mga hukom na. Kasi may akat na. Ilang siglo, marami nagtuturo nito. Galing sa West. Hukuman na natin. Baka gusto na ba, mauot ng 1 million ang sikta. Tanga. Pahingain naman ang Diyos. Sobra na. Gira na. Lahat ng ano nangyari lang. Gira, lindol, tagutom. Ang bansa, maglaban sa bansa, gusto nyo ba World War III pa? Gusto nyo pa ba ababot pa ng World War III? Ano ba talaga sa Pilipinas? Hukom na ating pinapanalangin na Israel, tawagin sana ng Diyos sa lalong madaling panahon. Maghahari sana sa Kristo. Kasi ngayon sa Israel, marami lang kunyari mga Kristiyano galing sa West. Sa West ang galing. Pastor galing sa West, Amerika, sa Europa. Hindi yun. West yun. Romano, nandun ang simbahan sa Israel. Nakatayo. Kung saan si Pedro nilibing noong unang panahon. At muli nabuhay. Katoliko sa West, gago. Sa East, huwag bawasan. Ang salita ng Diyos nakasulat. You can't throw it away because it is written even the Catholic Bible and Protestant Bible. Sa East ang galing aklat. Sa East, sa West. Pero ang nakalam sa West, sa East, humukom. Di ba nakila? Sa Middle East, sa West, sa East ang hukom. Walang makaarok sa karunungan ng Diyos. Walang makaarok sa karunungan ng Diyos. Pati demonyo. 11 verse 33 of Romans. Kasi gusto ng Diyos. Malay ko binabasa ko lang, naunawa ko. Kasi, ang unawa, galing sa Diyos. Unawa pa lang. At unahan pa si Kristo sa akin. Si Kristo ang aking kaunawaan. He is the power and the wisdom of God. We judge based on the wisdom of God. Not the wisdom of man. Mahukom kami, we are judge.
Mag-aral ka sa Ateneo, sa eskwelahan, sa Harvard, hindi mo kuha ang kaunawaan ni Evangelo. Kasi, naniwala ako, ginuuso ko, minamahal ko. Alam niyo, kapatid? Ang Hudyo kasi ngayon, ang Hudyo, isa ito. Sino ang mapagturo sa Hudyo? Sino ngayon ang magturo sa Hudyo? Kung ano ang offering at sacrifices. Sila pa ngayon ay may offerings and sacrifices. May offerings siya. Sino magturo sa kala? Ito. Sa Marcos 12:33. Basahin natin. Walang makapigil sa Diyos. Sa lilitaw. Walang makapigil sa Diyos. Kahit demonyo pa. Sa ang kapangyarihan ng demonyo nalantad na. Sa west, maraming protestante, maraming katoliko, 46,000 sekta sa buong mundo. At ngayon, enough na para humukom tayo sa kasinungalingan ni Satanas nagkalat sa buong mundo. Hukuman natin, demonyo siya, sinungaling siya. Ang tulad ng kasinungalingan, mga pastor at pare, demonyo, patayin ni Cristo. Pati Papa Salwa. They are not untouchable. We can judge them with Christ and we are gods who die like human. They are only humans. Kawawa. Lampa parang unggoy, hindi Diyos. Parang unggoy lang, hindi Diyos. Leon, agila, parang buaya, parang hindi Diyos. Ito, 12:33. 12:33. At siya'y ibigin ng buong puso at buong pagkaunawa. Kung wala kang unawa, hindi mo ibig ang Diyos. Kung bubo ka, wala kang spiritual wisdom, hindi mo maibig ang Diyos. Sabi ng Diyos ulit, at siya ay ibigin mo ng buong puso at buo mong pagkaunawa. Buo mong pagkaunawa. Naunawaan man Diyos naunawaan mo na pastor mo na kailangan ang unawa. Pare mo, alam ba? Hindi ka ibig sa Diyos, wala kang unawa. Pag bumo ka, ang Diyos mo bumo. Kaya na bumo ka, kasi sabi ng Diyos, wala sama-sama ang makaunawa. 12:10. Bakit? Kasi ayaw mo maniwala mismo sa Diyos nagturo sa'yo. Pati sa kay Daniel, pati sa propeta at mga apostol. Mas tama ka kasi hindi ka naniwala sa Diyos. Kaya hindi ka nanawa kasi ayaw maniwala sa kaya. Sabi ko sa ito, maging hukom kayo mga Diyos kayo, ayaw maniwala, bubo ka. Wala sama-sama makaunawa kasi ang Diyos nagturo, ayaw mo maniwala. Walang karunungan magaling sa kaya ang iyong tatanggapin. Huwag kang aasa. Binabasa ko lang ang Santiago kanina 1:5-7. Ito ulit. 33. 12:33. Ang siya'y ibigin mo ng buong puso at buong pagkaunawa at ng buong lakas at ibigin mo na ang kapwa na ganyan ng kanyang sarili ay higit pa kaysa lahat ng mga handog na susunogin at hain. Ang gusto ng Diyos na ibigin mo siya may unawa. Higit pa sa handog at sacrifices sa offering. Unawa, kailangan. Ang gusto ng Diyos, unawain mo siya. Ibigin mo siya. Higit pa sa offerings. Pag offerings ka, may sakripisyo ka, kung hindi mo iniibig at hindi mo siya alam, bubo ka lang. Maasa pa rin sa'yo, atong tao itong bubo talaga. May turo ako, ginawa po sinungaling. May anak ako. Pag anak ko niniwala sa akin, nagalit ako. Bakit ikaw mo sa bata ka pa? Bata ka pa, ba't ayaw mo sunod sa daddy? Alam ko yun. Ang Diyos na masigit sa tao, ginawa ko sinungaling. Kahit
presidente pa, kahit judges pa, kahit walang aralan, gusto niyang pag siya ng salita, paniwalaan siya. Ma-open siya kung hindi mo ka wala. Ayaw na niya magpakita siya kasi bumuka sa kanya. Ayaw maniwala eh. Ang Diyos pa, hindi anghel, lamang, ginawa mong sinungaling. Saan makita ng Diyos magsinungaling? Mababasa, Titus 1 verse 1 hanggang 2. God cannot lie. Hindi yun magawa ng Diyos. He is impotent, helpless to tell a lie. He cannot lie. Humans, angels can lie. That God cannot do. God cannot do. Why should He lie? He is powerful. Why should I lie? Takot ba ako sa'yo? I tell the truth because you can do nothing against me. Because I am God. I can always tell you the truth. Kaya nagsinungaling tayo kasi duwag tayo. Walang mga duwag magpunta sa langit. Sabi ng binabasa ko na kanila. Duwag humukom. God is the judgmental. He is the one, the father of judgment. His glory is to judge. The glory of God is to judge. Nangukum ng tama ba? Papatay ka ba ng araw pag hindi ka wala? Kasi, rebeli, suwain. Matigas ang ulo mo. Ang Diyos pa, ang kinakalaban mo. Katulad ka ng demonyo. Katulad ka ng demonyo. Diablo. Walang takot sa Diyos. Kasi, hindi ba siya tapunta sa impyerno? At mangyari yun. Kaya may aklat. Kasi ang Diyos, alam ng Diyos, mamatay tayo lahat. Mamatay ng Diyos. Kaya ang Diyos nagturo sa atin. Huwag matigas sa ulo. Walang kwenta siyang aklat. Alam nyo, hindi alam basahin. Hindi nyo alam buklatin aklat. At pati ngayon, wala kayong aklat. Ang meron sa'yo, cellphone. Gago. Mas mahal ang aklat ang salita ng Diyos kaysa cellphone. Si Solomon nagsabi, God, the wisdom of God is greater than rubies. The wisdom of God is greater than wealth. It is your life, the words of God. A man cannot live by bread alone, but the words of God. Matthew 25, Matthew chapter 4, verse 1 to 6. Meron kapatid? Kasi may hukom tayo. Mas kitod, mga hukom. Dito sa Pilipinas. Gusto mo? Maniwala ka mo sa aklat. Huwag mo na Diyos sinungaling siya. Mga Diyos, tanggap mo ba? Once na tanggap mo na ikaw Diyos din, aalis ka na sa protestante at mga pare sa katoliko. At ayaw mo, hindi ka Diyos. Di ba? Gusto mo maging Diyos o hindi Diyos? Ano ko na? Gusto mo maging Diyos o hindi Diyos katulad ng Papa sa Roma at pastor sa Amerika? Bulag. Lampa. Mayaman pro bubo. Gago, adik. Ang Diyos, ang ginawa lang, sinungaling. Kasi ayaw na maniwala, may Diyos pala na hukom sa is. Ayaw na maniwala na sa is manggaling. Sa silanganan. May talata. Gusto pa lang pamilosopiya katulad ni Satanas. Philosophy is not of God. Is not of Christ. Colossians 1:8 sa tamang salin. So, sino mga tinig ngayon sa salita ng Diyos na aking binabasa? Mababasa mo yan sa protestanting aklat at sa mga katolikong aklat na tinatawag lang Biblia. So, okay na? Susubukan ako sa isang oras. To God, 46,006 sekta ha? Huwag nyo pabutin pa na maraming sekta pa. Hukukom na tayo. It is time to judge the glory of God. Ulitin ko sa 14. Ulitin ko sa 14 ng kawikaan kung paano nakilaan sa is ang Diyos. Basahin ko. Uli. Apocalypse 14 verse 7. Salita ng Diyos nakasulat.
Sulat ni Juan, the Apostle. 14 by 7. 6 muna. At nakita ko ang anghel sa lumipad sa langit na may mabuting balita na wala hanggang upang ibalita ang mga ebanghelyo sa lupa. At sa bawat bansa ang kanang wika. Bawat bansa, ha? Yung mga sakop ng mga Katoliko, mga pastor sa Europa at sa Amerika, pati Pilipinas. At sinabi niya malakas, kayo'y matakot sa Diyos at Kanya'y magbigay ng kadakilaan. Sapagkat dumating na ang panahon ng paghatol. Anong panahon? Ngayon. Ngayon nalaman natin. Ngayon na. Gusto pa ba, sabi ko nga sa'yo, gusto nyo pa bang magkaroon ng World War III? Huwag na tayo para maiwasan ang World War III. Ang kanikalaan ng Diyos sa ngayon, napighati na ang mundong ito dahil sa kasinungalingan ng diablo. Naghari ang diablo sa West, sa buong mundo. Kaya ngayon, ulitin natin pabasa. Ulitin natin pabasa. Sa Salmo 82. Basahin natin. Unawain natin sa tulong ng Kristo at Espiritu Santo. Ito. Gayon may sa 7. Sa 6. Aking sinasabi sa inyo, kayo'y mga Diyos. Word for word. Wag bawasan. Ang ginawa ng pastor at Katoliko, papastor mga inalis. Wag daw maniwala daw. Word for word. Sa legal, yun po nasabi. We give the meaning what is written. We are not philosophizing. What is written, we give the meaning. That is justice. Base sa kasulat. At kayo mga Diyos. At kayong lahat ay mga Diyos. Anak ng Diyos. Gayon may mamatay kayo na parang matao. At mabuwal na parang isang pangulo. Bumangon ka, O Diyos. Hatulan mo ang lupa. Lupa ay hatulan. So, iyong manahin sa lahat ng mga bansa. Bakit? Ang mga tao kasi naghari ang demonyo kasi walang aklat ng unang baon. Bulgit, patayin ka ba sa katawan pag nagsalit ka sa ibang wika. Ang turo ng Diyos, black out. Black out. Walang propeta, walang nakalan sa apostol kasi walang aklat. Latin, bulgit lang. Walang nakakaintindi sa Latin. Walang aklat sa buong mundo. For many centuries. Maraming siglo. Kaya, sabi ng Diyos, manahin mo ang lahat ng bansa kasi napunta na sa demonyo. At ngayon naman sa East, hatulan na sila. Kasi matigas ang ulo. Pinipilahan ang mga tao. Pastor at mga Katoliko, 46,000 sekta. Sa East, manggaling tanga. Naunawa ba? Salita ng Diyos, pag ayaw mo maniwala, ginawa mo tanga ang Diyos. Sabi ng Diyos, kung maniwala ka sa tao, mas nakila ang aking patutuo. Salita niya. Salita ng Diyos ang patutuo niya. Sa Ebanghelyo. Sa 1:5, verse 7 hanggang 10. Pag ayaw mo maniwala, ginawa mong sinungaling ang Diyos. Kailangan mo talagang maniwala kasi pag hindi ka maniwala sa aklat, ginawa mong sinungaling ang Diyos. Sabi ng Diyos, kompleto ang aklat. At sabi ng Diyos, ang kompleto ang aklat, libres domini. Hindi Biblia. Protestante, Katoliko, ang tao nito sa kanilang hukom, Biblia ang tao. Wala pong mabasa nun. Kompleto, Biblia, aklat na Panginoon, libres domini. Nakasulat sa Latin bulgit. Salin ni Jerome. Salin na Jerome. Ang tapat na salin sa aklat ng mga Romano. So ulit, ang mga hukom, mga Diyos. Iba itong hukom. Mga Diyos, hindi mga tao lamang. Mga Diyos sila,
na mamatay na katulad ng tao. Yun ang tingin ng Diyos. Mga Diyos sila. Mga Diyos sila, mamatay na tao. Sino kami? Mga Diyos. Tao kayo. O mamatay ka na tao. Pero mga Diyos kami. Buhay ka. Mga buhay kami na Diyos. Anak ng Diyos. May ama kami. Ama namin na sa langit ka. Masunod ayong kalooban na humukom. Masunod ayong kalooban na humukom sa West, sa Europa, at sa Amerika, at pati dito sa Pilipinas. Kasi lahat ng mundo, sabi niya, sinakaw niya, humukom kayo para masakop ko ang mundo ito sa magitan ng salita, sa aklat. So, kapatid, mag-aaral kayo, maniwala kayo, Diyos kayo. At tiyak na tiyak ako, protestante, katoliko, gusto maging Diyos. Pag gusto maging Diyos, ay, wala na. Tanggal ka na sa protestante at katoliko. Kasi walang protestante at katoliko na turo na Diyos, mga tao. Kaya ngayon, ang karunungan na kasunod sa aklat, karunungan nila, bitag yun, ho yun. 46,000 sek. Lahat sila sablay. Bitag, may aklat na, pastoral books at katikismo ng Katoliko. Sa 1 Corinthians 3 verse 19. Hukom. Ang karunungan na ito, galing sa Diyos. Naunawa natin, galing sa Diyos. Saan ang Diyos? Nasa langit. Ang Espiritu ng Diyos, nasa atin. Saan si Kristo? Ang laman, nasa langit. Ang Espiritu ng Kristo sa atin, sa puso. Itaas natin ang Kristo dito sa Pilipinas. Walang Kristo sa puso ng mga Katoliko at Protestante. 46,000 sekta. Ibagsak ang Kristo doon sa West. Itaas bilang hari sa ating puso ang Kristo ng East. To the glory of God, to God be the glory in the name of Jesus Christ and the Holy Spirit. Amen. Sabi na. To God, Father, reign the glory in the name of Jesus Christ, our gospel King, together with the Holy Spirit. Amen. To God, the Father, be the glory from the east. Thank you for watching and listening. See you in the next video. Bye-bye. Bilang ko nito para isabi ni ganda ba yung bayan. Dati nga lang. Bye-bye. Sing along with the prayer. Sana manahan sa inyong puso ang Kristo. Sana kamit kayo maniwala sa Diyos. Na kayo maging Diyos din kung gusto nyo. Kung maniwala na kayo. Sa east, sa west, sa west. Mga pastor, mga adik, mga pastor, mga member ng sektang ng protestante, mga Katoliko, at hindi ko nanalangin sa mga pastor, mga taga sa ulo. Ang unang naniniwala sa Diyos, ang mga pastor, mga pare, mga papasarma. Malaman sa kanang gawa, sa kanang aral, sa kanang turo. Wala ng Diyos, wala na. So, manalangin na tayo. At natiyak ako sa ating pag-unawa dito sa West, sa East, nagmadali ang Diyos. Para hukuman na. Pagkatapos ito, na alam na ang hukuman ng Diyos, babalik na si Kristo. Tigas pa yung ulo. Ayaw maniwala. Magsisisi kayo. Hukom. Kaya kayo hinukawan para magsisi kayo. Pag namatay kayo, walang sisi, matigas ang ulo. No? The unbelievers and the fearful, mga duwag, mga sinungaling, ayaw maniwala, they shall go to the lake of fire. Binabasa ko na ang 21 verse 8 ng Revelation. Itaas si Kristo sa ating puso para maging Diyos tayo at hukom sa West. Magkasama kayo kay Kristo sa East. Mga hukom. Maniwala kayo. Kailangan pa rin mga Diyos para maging Diyos para mahukom. Pag tao ka lang, hindi ka humukom.
Sabi ng Diyos, mga anak ng Diyos, mga Diyos, sabi niya, mamatay na katulad ng tao. Ano ka? Diyos ka, tao? Diyos ako, pero mamatay kami ng katulad ng tao. Iba yun, kaysa tao lang. Diyos kami, sabi ng Diyos. Kasi, ang mabasa natin dito, basahin natin ulit. Sa, ano to? Sa Salmo 82. Ito, pagkasabi. Ang aking sinasabi, kasunod, kayo'y mga Diyos, kayong lahat, mga anak ng Diyos. Gayon may, mamatay kayo na katulad tao. Una-una, kayo'y mga Diyos, kayo'y mga anak ng Diyos. Pangatlo, kayo'y mamatay na katulad ng tao. So, sa Diyos sa atin, at yun ang Diyos sa atin, mga Diyos. Mga Diyos muna, sa kanyang tingin, sa kanyang salita, hukom. Kayo'y mga Diyos, dakila kayo, hindi ka tao. Kayo'y mga Diyos, kayo'y mga anak ko, dakila. Kayo'y mamatay na katulad ng tao, at huhukom kayo. Mga Diyos, humukom sa 1, ulit, dito, sa Salmo. Ang Diyos, ito tayo sa kapisanan at siya'y humatol sa gitna ng mga Diyos. Ang Diyos na nahan sa atin sa pagitan ng Espiritu Santo at sa pagitan ng Kristo Espiritu na nahan sa ating puso. And He is even in our hearts. Not far, but He also lives within our heart spiritually, not physically. Not seen by the angels, but not seen by the angels in our hearts. Secretly teaching us and ruling us. My kingdom is invisible, cannot be seen here or there, but inside your hearts. Lucas 17 verse 20 to 21. Nakilayan natin, manalangin tayo na sa inyo rin matakap ang Kristo, mga membro. Huwag nyo pabuti pang World War I o World War III. At 46,000 maging 6 million sekta. Panahon na, pamukom, ang kanakalaan ng Diyos. Habang buhay tayo, makita natin na nakila pala tayo at ang Diyos. Gumawa sa ating mga Diyos at humukom pa ng tama at mali. May aklat na ang ating basihan. Ang salita ng Diyos, nakasulat na. Turo sa mga pusol at mga propeta. Itataas kita, itataas kita sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Itataas kita, itataas kita sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Habang may hiningan sa'yo ako ay sasamba. Habang mayroong lakas, pupurihan. Panginoong Jesus, minamahal kita. Tunay na Diyos, pag-ibig mo'y kahanga-hanga. Itataas kita, itataas kita
Alam mo, Kautel, ang sabi ng Papa sa Roma, tuloy-tuloy daw ang hukom nila, tuloy-tuloy daw ang paghaling ni Kristo. At pinaniwalaan ng mga protestante. Tuloy-tuloy daw paghaling ni Kristo. Sabi ni Pablo, pagtapos na may suwail. At walang mapasabi sa atin na naghaling si Kristo, walang aklat. Blackout yun. Walang aklat nakakalat sa buong mundo sa panahon ng Roma noong unang panahon. For many centuries. Walang mapagsabi doon. At alam natin, ang unang tinuruan ng Diyos ang mga propeta at apostol. Paano nakarating sa Pilipinas? Walang Latin bullet dito. Ang unang aklat Latin Biblia, 21st century AD. Nabasa ni Evangelo. Maghaling si Kristo dito naputol doon sa Middle East, naputol at kanil sa Roma, sa West. At dito sa East, humukom na. Maghaling si Kristo sa puso at sa ating buhay para humukom na bilang mga Diyos, mga anak. Base sa talata na Santiago 4 verse 12, siyang hari at humukom na sa ating puso. At tayo rin ay humukom bilang katawan ni Kristo sa ating puso at sa ating buhay, ang hari natin at humukom. Nanunumbalik sa iyong paglingap, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, Panginoong Jesus. At walang nanggaling sa West, maal na pastor sa Amerika at sa Europa at sa Papa sa Roma na humukom. Wala doon. Dito lang sa atin. Nawaan natin, napakilala sa kaunawaan natin, napakilala ang kaunawaan ni Kristo sa ating puso. Na humukom pala sa East, hukuman natin ang buong mundo towards the East. Hukuman natin ang buong mundo. Kasama ng Diyos. Kayo mga Diyos din. Hindi luluhod sa mga Diyos-Diyosan at ribulto. Tayong Ama, Katoliko lang sa West at sa East. Ang aral ng galing sa West. Maghari ka sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Nanunumbalik sa
Jesus, maghari ka sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari ka. Nagalit daw ang Kristo sa West. Pero hindi siya humukom. Takot. Ang Kristo sa the West, ayaw humukom. Anong tama at mali? Ayaw mag-debate. Sa mga Diyos, tayo mga Diyos. Ang debate yung mga tao lang. Panginoong Jesus, maghari ka. Kaya hindi sila makahukom kasi hindi sila sa Diyos. Pag humukom sila, illegal pa, walang lisensya. Ang mga humukom, mga Diyos, anak ng Diyos, na mamatay ng katulad ng tao. Sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Ang kadaklaan ng Diyos, humukom. Binasa ko na kasala sa kanila. Pag ang Diyos humukom, mga Diyos din ang humukom, mga anak niya. Pag humukom na si Diyos, piki yung hukom. Madaya yun. Ang totoong hukom, mga Diyos, anak ng Diyos, mamatay ng kasulat ng tao. Dakila. Yeah. Pag hukom, sa panahon, mga Diyos pala ang humukom, hindi anghel. Hindi mga anghel. Mga Diyos sa tao. Mamatay na katulad ng tao. Katulad natin. Mga anak ng Diyos. Ano Diyos? Yun pa. Paghukom pala, mga dakila. Kasi sila yung mga Diyos na paghukom. Wala yung aral doon nang galing sa Amerika, sa Europa. Walang aral doon nang galing. Na pag nila ang paghukom, dakila ng Diyos, mga Diyos pala ang hukom. Na mga anak ng Diyos. Mamatay na katulad ng tao. Humukom sa ano? Sa mga protestante at katoliko, mga pastor at pare. Debate kung gusto na. Unang-una, hindi sila makahukom kasi ang mga kalang doktrina, hindi sila Diyos. Doon mo lang magpapala na. Talagang maalis na doon. Kung gusto lang hukom. Panahon na, may talata, binabasa ko. Kasi, akat marami, sikat naman sa doon ng panahon. Hanggang ngayon. Pero, maraming pastor, maraming katoliko, na 46,000 na, paabutin pa natin ng 1 million? Tanga lang. May akat na. Nakarating sa Pilipinas.
Si Rizal, pinapatay rin ng Katoliko. Hukuman natin, mga demonyosa. Hindi sila sa Diyos. Hindi sila mga Diyos. Mga anak ng Diyos.